Brother John. Tanong ko sana kay Brother John Mark kung okay na din sa gitara. Kung sakali ay kausapin din po natin si Brother Anthony na para din sa accompaniment ng guitar. Okay na po, Brother. Maraming salamat, Brother John. At muli isang mabiyayang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay muli nagkatipon po sa pamamagitan po ng online sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At bilang panimula, tayo po ay umawit dito po sa page 106, Kristiyano lamang. Purihan po ang Diyos sa atin pong inawit at sa atin pong pambungad din po na panalangin ay hilingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Although kami po ay magkakahiwalay sa amin pong mga pansamantalang tirahan, ngunit kami po ay pinagsasama-sama po ninyo sa pamamagitan po ng aming pong online Bible study.
Nawa dalangin po namin, nawa ay gabayan mo po ang aming pong mga puso't isipan at nawa rin po ay wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral, sa aming pong online Bible study. At dalangin din po namin ang aming pong internet connection, nawa ay wala rin pong maging problema sanhi po ng bagyo. At kaingatan din po ang dalangin din po namin sa aming pong bawat magkakapatid na may sa aming pong panahon ngayon, nawa gabayan at pangunahan din po ang bawat isa po sa amin. Patuloy na pangunahan din po maging ang anak na yung gagamitin sa aming pong online Bible study, ang aming pong kapatid na ginagamit po ninyo, na mapatuloy na kasangkapanin po ninyo sa aming pong pagbubulay, lalo higit ngayong gabi ay pangunahan din po at sa kanyang buong pamilya, lalo higit sa kanyang physical na pangangatawan, kagalingan din po sa mga karamdaman po nito. At patuloy din po sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa mga oras po ito sa aming pong online Bible study. Pangunahan din po sila at ang dadatnan po ng inyo pong mga salita, lalo tigit sa makakapakinig sa aming pong FB Live. Patuloy nawa ay kasangkapanin mo ang iyong mga salita. Ang sa gayon ay tunay nga na maging kalakasan din po ito sa mga believer na nakakapakinig, at ganun din po ay kaligtasan naman sa mga wala pang tunay na pagkakilala sa aming pong Panginoong Hesus. At maraming salamat din po sa gabi pong ito. Pangunahan at gabayan din po ang bawat isa po sa amin. Inihiling po namin ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Brother Abel, sa pangunguna. At patuloy na sa oras na ito ay hihanda na po natin ang ating pong mga puso't kaisipan, maging ang ating mga Biblia, ang ating mga notes, at kung sakaling pong sa ating pong pag-aaral ay may mga katanungan, maganda po ay maisulat din po natin para mamaya po sa ating pong question and answer ay atin din pong maihayag po ito. At binibigay ko na po para sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at salamat po sa Panginoon. Tayo po ay patuloy po na binibiyayaan ng ganito pong pagkakataon bilang isang lokal na iglesia na tayo po ay nagkakaisa po at sama-sama po tayo na nag-aaral po sa kanyang mga salita, na siya pong nagiging ilawan natin sa ating buhay, hindi lang bilang individual na mga anak ng Diyos, kundi bilang isang lokal na iglesia. At nawa po ay napapagpala po tayo ng Panginoon sa pangunguna po ng kanyang Espiritu Santo sa mga ganito pong gawain po natin. Kaya ako po personal ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. At ang aking panalangin ay tunay po na mapagpala po tayo sapagkat ng kanyang mga salita, sapagkat ang kanyang mga salita ay siyang pagkain ng ating espiritu, ng ating spiritual na buhay. At sa ating pong pagpapatuloy, nasa mga huling bahagi na po tayo, nawa ay loobin ng Panginoon na matapos natin itong 2 verse. Sikapin natin, pero kung hindi naman, mas maganda po kasi ay mabigyan natin din ng diin yung mga katotohanan na ipinapahayag po dito po sa mga talata. Dito na po tayo sa Filipos Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 21 po. Ganito po ang sinasabi, nakasulat,
sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Po, salamat sa pagkabasa po ng kanyang mga salita at inihiling ko po na minsan pa po tayong manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal, at makapangyarihan po sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat, O Diyos, sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng ganitong mga sandali. Sapagkat sa tuwing kami po ay nag-aaral sa iyong mga salita, tunay na iyo pong pinalalakas ang amin pong pananampalataya. Kaya dalangin po namin na pangunahan mo po kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa amin. Nang sa ganun po ay tunay na maliwanagan ang aming mga puso, aming mga kaisipan. At magsilbi itong pagkain sa amin pong mga espiritual na buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gabing ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang mga madadatnan po ng pag-aaral po na ito. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo, idinadalangin na mailakip na taus-pusong pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Kung mapapansin po natin, ang chapter 3 ay lagi siyang mayroong contrast eh. Simula sa umpisa, binabanggit niya po yung mga bagay-bagay na negative and then yung positive, no? At dito sa mga uling bahagi ng mga nakaraang pag-aaral natin ay pinakita niya rin na kung paano ang mga taga Pilipos ay mamuhay o sumunod o lumakad, no? Mamuhay, yun yung salitang lumakad ay salitang ginagamit doon sa pamumuhay. At ang chapter 20 ay may kinalaman pa rin sa pamumuhay po ng mga taga Pilipos o ng bawat mananampalataya. Sapagkat ang salita po rito na ginamit ni Pablo, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Maaring ito po ay ang tinutukoy niya ay yung tunay na tirahan ng mga taga-Pilipos o tunay na tirahan ng mga mananampalataya. Pero mapapansin natin na dito po sa salitang English ay ginamit niya naman yung salitang conversation. Sabi niya po, for our conversation. Although sa ibang salin ginamit yung salitang for our commonwealth or our citizenship is in heaven. Sa makatuwid, kung atin pong titingnan itong salitang conversation, ito po ay tumutukoy sa pang-araw-araw na pamumuhay o yung tinatawag na habit, daily life and routine. Yung sa Easton Bible Dictionary nga po, ay ginamit niya yung, sinabi niya yung one relationship to a community. Kaya yan po yung
Kaya may kinalaman po ito, hindi lang yung patutunguhan o yung magiging tunay na tirahan ng mga tinubos po ng ating Panginoon, kundi tumutukoy din ito patuloy sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Maliwanag sa Kolosas Kapitulo 3 na bilang isang tinubos, no? Although yan ay tatalakayin din natin sa mga susunod na panahon, ay mahalaga na ilagak, isentro, no, yung pong ating mga kaisipan sa mga bagay na makalangit. At ako'y naniniwala na ang tinutukoy ni Pablo po na sa mga taga-Pilipos na pagpapaalala ng kanilang pagkamamamayan ay may kinalaman po doon sa kanilang pamumuhay. Although alam po natin sa ating introduction sa pagpapasimula ng Pilipos, ang Pilipos po ay sinakop ng Roma. At doon sa Pilipos, ang kanilang batas, ang kanilang kultura, ang kultura ay sabihin nating Romance culture. Yung po yung lifestyle doon po sa Pilipos, sapagkat ang Pilipos ay colony ng Roma. At ang mga tao po roon ay naging mamamayan o citizenship ng Roma. At para po sila ay sa panahon na yon, para maging Roman citizenship ka, kailangan ay ipinanganak ka na ang iyong magulang ay mga Romans. Pinanganak ka sa Roma. Pwede rin naman na isang bagay para bilang by birth, yun yung una. Tapos both parents were Roman. Pwede ka rin maging Roman citizen through marriage. At kung minsan naman ito ay sa pamamagitan ng ng mga nakakataas na mga nanunungkulan ng Roma, pwede kang gawing Roman citizen kahit hindi ka ipinanganak doon sa Roma. Although ang mga Greek ay mayroon din silang ibang paraan para ikaw ay mapabilang sa Greek citizenship. Kailangan ikaw ay ipinanganak din sa Gresya at mayroon kang magulang na mga Grecian. Pwede rin na kahit na isa lang sa mga magulang ay Grecian, either mother or father. Or kahit na mga ninuno lang. Kahit ikaw ay ipinanganak sa labas ng Gresya, basta ikaw ay mayroong dugo na Gresya o lahi, maging ito ay mga grandparents o grandfather, mga ninuno. At marahil ay kung titignan natin ang pagkamamamayan sa langit ay mayroon din ganon pong bagay. Kaya atin pong titignan sa tulong po ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na matungayan natin itong tinutukoy ni Pablo nang sabihin niya sa mga taga Pilipos na ang kanilang pagkamamamayan, kasama po siya
ay nasa langit. At kung ang mga mananampalataya ay ang kanilang pagkamamamayan ay nasa langit, maliwanag po na habang ang mga Kristiyano ay nandito sa sanglibutan, sila po ay mga alien o nakikipamayan lamang dito po sa sanlibutan. At alam niyo po yung salitang citizenship, galing po yan sa Greek word. Yung politis, doon din po nanggaling yung salitang politics. At napakahalaga na tunghayan natin ang bagay po na ito. Kung spiritually speaking, ang tinutukoy ni Pablo na mga mananampalataya ay ang kanilang pagkamamamayan ay doon sa langit, maliwanag na tayo ay nakikipamayan lang dito sa sanglibutan. Marahil yan yung gustong ipaalaala ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Na ang pamumuhay na nararapat ay hindi yung pamumuhay na tulad ng ikaw ay parang isang Romans citizen. Pero ako naniniwala ako, spiritually speaking, may tinutukoy si Pablo na other citizenship. Ito ay ang pagkamamamayan dito sa sanglibutan ito. Maliwanag na kung ang isang Kristiyano ay ang kanyang pagkamamamayan ay nasa doon sa langit, ang isang tunay na mananampalataya ay hindi rito sa taga-sanglibutan. Mahalaga po na ma-realize natin yan bilang isang Kristiyano. Nang sa ganon ay maunawaan natin paano ba mamuhay? Paano ba tayo mamuhay paano ba mamuhay ang mga tagalangit habang sila ay nakikipamayan dito sa lupa? Bago po siguro natin tingnan yan, tingnan muna natin po ang salita ng Diyos tungkol sa mga pagtukoy na hindi talaga dapat mamuhay ang isang mananampalataya na tagalangit ukol sa mga bagay na makasanlibutan. Ayon po sa Santiago Kapitulo 4, marahil ay alam nating lahat po ito. Santiago Kapitulo 4, talatang 4, ang sabi po rito, kayong mga mangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Although yung adulterers, dito po, hindi siya yung physical adultery. It is a spiritual adultery. Yung pong tinutukoy po rito, maliwanag na ang tinutukoy po na sanlibutan ni Santiago ay yung human society apart from God. Yung pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi naakma sa pamumuhay ng mga tagalangit. At ito yung sistema ng mundong ito.
Kaya nga merong mga anti-Christ and anti-God. Ang maganda po dito sa sa Santiago chapter 2 verse 23 about kay Abraham, si Abraham po ay tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Sabi po rito sa Santiago 2:23. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya'y ibinilang na katuwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. At bilang hindi lang tayo anak ng Diyos, hindi lang tayo kundi tayo kaibigan ng Diyos. Tumutukoy ito doon sa in good terms relationship. At napakahalaga po niyan. Sapagkat maliwanag po na ang pamumuhay na inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tinubos, sa mga na-born again, sa mga pinananahanan ng Espiritu Santo, sa mga nadatnan ng magandang balita at pagkatapos sila ay sumampalataya, sa mga taga-Pilipos, sa mga Kristiyano po roon. Mahalaga na ang buhay nila ay mayroong distansya sa sistema ng sanlibutan ito. Sapagkat totoo yun na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito yung simula na magdadala sa isang Kristiyano na darating ang araw na iniibig na niya, yung affection niya ay nasa sanlibutan na. 1 John chapter 2 verse 15. Sabi roon, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Madali na siyang mahulog. Madali na siyang ma-compromise. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to this world. Ibig sabihin, bilang isang mga tagalangit, mainam na kahit tayo po ay nakikipamayan dito sa sanglibutan, kailangan nabubuhay pa rin tayo, namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa pamumuhay bilang mga tagalangit. At yan po ang nais ni Pablo na tukuyin sa mga taga-Pilipos. Or either po kasi kung sila po ay makikipagkaibigan sa sanlibutan at ang kanilang apeksyon ay nasa sanlibutan at sila ay makikipag-compromise sa sanlibutan, yung pamumuhay na tulad lang ng hindi mo alam kung siya'y mananampalataya o hindi mananampalataya, they become the enemies of the cross. Kaya kahit si Pablo sa mga taga-Korinto, dahil ang mga taga-Korinto ay parang mayroong batik yung pamumuhay nila bilang isang mananampalataya. Ano pong sabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 32? Alam naman po natin na ang mga taga-Korinto ay nakakalungkot na katotohanan na sila ay tunay na mananampalataya, subalit sila ay carnal Christian. Sabi po rito, although ito ay may kinalaman sa breaking of bread,
Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 11:32, datapwat kung tayo'y inahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon, yung chastisement, upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Ayaw kasi niya tayo na makondem, na mapasama tayo sa sanglibutan. Ayaw po ng Panginoon yan. Kaya nga, doon ay sinasabi niya na kailangan siya sa atin, yung sarili. Siguro tinutukoy niya ron kung tayo ba ay namumuhay ayon sa ating pagkamamamayan doon sa langit. Kaya dito sa James chapter 4 verse 4 ay maliwanag po na kailangan tayong dumistansya. Sapagkat minsan diyan po nagsisimula. At kung babalikan po natin, maliwanag po na tayo po, ang ating pagkamamamayan ay naroon sa langit. At kailangan habang tayo po ay nakikipamayan dito sa sanglibutan, maging matalino tayo, maging maingat po tayo, at huwag tayong maging kampante, huwag tayong masyadong ma-attract ng mga pamumuhay na makasanlibutan. Nakita po natin na yung gradual process, it is Satan, the God of this world. Tandaan po natin yan. 2 Corinthians 4:4, the God of this world had blinded the minds who believes not, who cannot see the glorious gospel of Christ. Siya yung nagiging dahilan bakit hindi magliwanag ang ebanghelyo. At sa mga mananampalataya naman, siya rin yung tumutukso. Tandaan natin, siya ay makapangyarihan at napakahalaga na makita po natin yung katotohanan na yon. At yun ang gustong dalhin na mensahe ni Pablo na may kinalaman sa kanilang pamumuhay. At sa Efeso chapter 2 verse 19, maliwanag na sinasabi rito na ang mga mananampalataya ay mga kababayan na kasama ng mga banal o fellow citizens. Pero sinasabi niya rito na tayo ay strangers, foreigner. Sabi niya verse 19, chapter 2. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Tayo raw po, hindi na tayo strangers doon sa langit. No? Ang tinutukoy po niya rito. Tayo ay strangers dito, tayo ay foreigners dito. Parang yun yung gusto niyang sabihin dito ni Pablo sa mga taga-Epeso po. At ang tinutukoy niya, maliwanag na ang tayo po ay bayan ng Diyos. Ito po yung napakaganda po rito. Tayo po ay bayan ng Diyos. Actually, ang tinutukoy po rito kung babasahin natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9,
makikita po natin na ang mga mananampalataya, ang iglesia o ang church, universally and locally, sila yung tunay na bagong bayan ng Diyos. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi niya, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasardote. Tingnan po natin to. Bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. At maliwanag na dito sa Epeso, ang bayang ito, tayo ay mga kababayan ng bayang ito, ng Diyos. At sangbahayan ng Diyos, alam naman natin kung ano po yung tinutukoy po roon. Ang bagong bayan po na ito ng Diyos ay walang iba kundi ang iglesia. At yun yung bilang isang iglesia, yun ang gusto ni Pablo na ipaalaala po sa kanila. At napakaganda po rito sa 1 Peter chapter 2. Ang sabi po niya, isang lahing hirang, but you are a chosen generation, a holy nation. Tingnan po natin. At ginamit pa niya yung peculiar people. Ito po ang gusto kong makita po natin. Dito po sa sinasabi ni Pablo na ang ating pagkamamamayan. At ang bayan na tinutukoy po niya ay ang mga mananampalataya. At napakaganda po yung sinasabi rito, yung hirang o chosen generation. Sapagkat ito po, ang pagkapili o ang pagkahirang ay nangangahulugan ng biyaya. Ito ay biyaya ng Diyos. Well, biyaya po ng Diyos yun. Katulad po ng bayang Israel. No? Sila ay pinili ng Diyos na kanyang maging bayan. Sa Matandang Tipan, sa Deuteronomy chapter 7, 7-8, makikita natin. Sila'y pinili hindi dahil sila ay mga malaking bansa. Pero pinili sila dahil mahal sila ng Diyos. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 7, 7-8. Babasahin ko na lang yung Karen Mark. Sabi po rito, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Ehipto. Sila yung chosen people sa Matandang Tipan. Pero hindi sila
namuhay. Yun ang nakakalungkot po. Hindi sila namuhay tulad ng ang kanilang pagkamamamayan ay sa Diyos o sa langit. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang binigay at dumating dito sa sanglibutan, siya sa pamamagitan niya ang Diyos ay pumili, tumawag, pumili para ipahayag ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya. Kaya doon sa John chapter 15 verse 16, ang sabi po roon, sabi po ng Panginoon sa kanya pong mga disciple, at ako'y naniniwala na tayo po ay kabilang sa mga pinili ng Diyos. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. At tayo ang kanyang pinili. Tayo yung new nation. Tayo yung chosen generation na sinasabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 9. Tayo po yung holy nation. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Bayang banal, isang laing irang, isang makahirang bansang banal. Ibig sabihin po, we have been set apart to belong exclusively to God. Tayo po ay inihiwalay ng Diyos. At yun yung tinutukoy ni Pablo na pagkamamamayan sa langit. Tayo po ay ibinukod ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At dahil diyan, nararapat lang na makilala, may pagkakakilanlan o identity ang mga tunay na mga tagalangit, mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po, sapagkat bilang isang mamamayan ng langit, dapat po tayo po ay namumuhay na hiwalay sa sanlibutan ito. Yung salitang holy, set apart, ibinukod para sa Diyos at para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya nakikita natin kung ano ang gustong sabihin ni Pablo nang tukuyin niya ang pagkamamamayan ng langit. At sinabi rin dito na dito sa 1 Peter chapter 2, sabi niya, but you, verse 9, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Ibig sabihin po nito, sabi sa Tagalog, datapat kayo isang laing irang, isang makaharing pagkakasadote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos. We are the people of God. Kasi po yung mga
tinutukoy po rito, yung mga hindi mananampalataya, hindi po sila bahagi, hindi po sila kasama sa mga tao o mga anak ng Diyos. Maliwanag din po yan na tinuran ni Pablo sa mga taga-Epeso, chapter 2. Sabi sa verse 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo. Ibig sabihin, hindi sila kabahagi, hindi sila kasama. No? Pero ang sabi rito, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Tapos doon sa verse 11, sabi niya, kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Tapos doon sa verse 19, sabi niya, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Ito po yung pinaka-verse natin. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Mahalaga po na mayroong identity, mayroon pong distinction, mayroon pong sabihin nating pagkakakilanlan. At yan ang kung babalikan natin yung Filipos, kaya nga sinabi ni Pablo na imitate. Imitate. Sabi niya, verse 17, brethren, be followers together of me, and mark them which walk, so as you have us for an example. Sapagkat napakahalaga po ng pamumuhay. Hindi tayo naligtas sa pamumuhay natin. Sapagkat biyaya po yun. At tayo nalakip sa bayan ng Diyos, sa bayang banal ng Diyos, sa pag-aari ng Diyos. Actually, yung pananahan ng Holy Spirit is siya yung guarantee, siya yung tatak, siya yung katibayan na makakamtan natin na mayroon tayong assurance na tayo ay doon sa langit. Tayo ay tunay na tagalangit. Sapagkat tayo po ay pag-aari ng Diyos. Sapagkat ang mga tunay po na mga mananampalataya ay binili ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi doon sa Gawa, chapter 20. Alam po natin siguro ito, yung meeting sa Epeso ng mga elders. Sabi doon sa Acts o Gawa 20:28. Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili. At ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Kaya ang Holy Spirit po ang siyang naglalagay ng mga elders. Sabi niya, upang pakanin ninyo ang iglesia. Ito ay sa pamamagitan ng mga right doctrines, right teaching. Yung masustansyang pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi niya, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. At doon sa unang Pedro chapter 1 verse 19 ang sabi ron,
Hindi kayo tinubos dahil sa ginto o pilak, kundi sa mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay, ang dugo ni Kristo. At ang Espiritu Santo ng Diyos, tayo ay pag-aari ng Diyos. We are people of His own possession. Tayo pag-aari niya. Kumbaga sa isang kaharian, no? Naalala ko tuloy yung pelikula na Schindler's List. Nung panahon po na pinapatay po yung mga Hudyo. Meron pong yung Schindler ang pangalan niya. Kaya Schindler List dahil mga binili niya po ito sa mga German general soldier na pinagtrabaho niya. Pero ang layunin niya ay iligtas niya. Higit doon. Kaya dito sa ating pinag-aaralan po, maliwanag po na ang isang makasalanan na mananalig kay Kristo, siya po ay nagiging mamamayan ng langit. Actually, dito sa Pilipos, ang isang katotohanan, ang pangalan ng isang mananampalataya ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi dito sa chapter 4 ng Pilipos, dito po sa verse 3, sabi niya, "Oo, ipinamamanik ko rin naman sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay." Kumbaga meron silang birth certificate. Meron silang record. Sa atin ba ngayon, di ba nagkakaproblema po yung dahil inabuse yung pagkuha ng birth certificate. At maliwanag po. At ito po ang katiyakan na tayo ay uuwi doon sa langit sa ating tunay na tirahan. Sabi nga doon sa Revelation chapter 20 verse 15, lagi po natin ginagamit ito, lalo na pagka sa preaching ng gospel. Ang sino mang hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid siya sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakalaga po ng katotohanan ito na tayo ay naging mamamayan ng langit. Tayo ay naging karapat-dapat sa langit dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nung siya'y ating pong makilala, nung siya'y ating sampalatayaan at tanggapin, tayo po ay ibinilang na mga anak ng Diyos. Tayo yung pamilya ng Diyos, yung household. Yun yung church. Universal. Lahat ng mga mananampalataya. Kaya napakalaga po na bilang isang mananampalataya, tayo ay namumuhay ng pamumuhay na makalangit. At mahalaga rin na makita po yan, yung pagiging makalangit natin sa pamagitan ng ating pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon sa mga kapatiran at sa mga hindi
mga tagalangit, sapagkat sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon, pagsasalita, ay naipapakita kung ano yung tunay na laman ng ating mga puso, ng ating mga isip. Sabi nga doon sa Mateo chapter 12, verse 34 to 37, Matthew chapter 12, 34 to 37. Sabi po niya, kayong lahi ng mga ulupong. Ang tinutukoy po niya rito, yung mga makasanlibutan. Papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang ibig sabihin niya, kung ano yung laman ng puso mo, kung minsan yung namumutawi sa iyong mga labi. Sabi niya, ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao, ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, yun yung distinction, at sa iyong mga salita ay ahatulan ka. Kaya, mahalaga po yung bilang mga tagalangit, makita sa buhay natin, sa mga pinipili natin, mga ginagawa natin, at ganoon din sa laman ng ating mga puso, sa ating pang-araw-araw na makikitungo. At yun yung citizenship in heaven. Although ang mga hindi mananampalataya, hindi nila talaga naunawaan kung minsan kung ano yung sinasabi natin. Pero nais na makita sa atin na yung ating mga pakikipag-conversation, yung pakikipagsalitaan ay mayroong biyaya. Sabi nga sa Colossians chapter 4 verse 6, ang sabi niya, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Mahalaga po, bilang mga tagalangit, ang ating lingwahe, sabihin na natin makalangit na pananalita o salita. At napakalaga po ng bagay po na ito. Kaya mahalaga na makita po natin yung kung ano, abang tayo ay nakikipamayan dito sa lupa bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mamamayan ng langit. At kailangan po natin, hindi lang sa pagsasalita, sabi nga rito sa 1 Peter chapter 2, verse 11, sabi niya, mga minamahal, ito po yung mga tagalangit, citizens in heaven, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mahalaga po ito na ang maging
pangunahin po natin bilang mga tagalangit na nangingibang bayan po rito. Magkaroon tayo ng pagtatagumpay sa makasanlibutang pamumuhay. At ako'y naniniwala na malaking bagay ang tayo ay mapuspos ng Espiritu at ng kanyang mga salita. Kaya yan din yung dito sa Filipos chapter 3 verse 17, di po ba? Sabi niya, mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakita ninyo sa akin. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Walk as Christ walk. Kaya yun yung sinasabi ni Pablo. Imitate me like I imitate Christ. At bilang isang tunay na tagalangit, ang isang tagalangit ay mayroon siyang malalim na pagmamahal sa Panginoon doon sa krus. Sapagkat ang krus ay tanda ng kanyang pagmamahal. At ang krus ay tanda rin ng pagkamuhi niya sa kasalanan. Actually, ang krus, ang kamatayan ng ating Panginoon, ang siyang nagwakas sa Old Testament religion nang nahapak ang yung curtain doon sa templo ay naging malaya na tayo na makapasok doon sa banal na trono. Ang sabi nga doon sa Hebrew chapter 10, Hebrew chapter 10, 19 to 25. Kaya sabi po roon, mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, yun yung pamumuhay, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na binisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Yung pag-asa po na yon, ayon po yung hinihintay natin, ang pagdating ng Panginoon, upang wag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako at ngayoy mangagtinginan upang tayo mag-udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kaya kung isa-summarize po natin ito pong pag-aaral po natin na ito, kung ano po ang ibig sabihin ng citizenship in heaven. Do not conform the world, do not love the world, do not be friendly of the world. Instead, we become ambassador of Christ to this world. 2 Corinthians 5:20. Dapat tayo po ay maging ambassador. Tayo po ang maging represent ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa sanglibutan. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi po niya, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin.
Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Now, then, we are ambassador for Christ, as though God did beseech you by. Yung ambassador po ay siya po yung isa para pag sabihin natin ipagkasundo, at tayo po yun. We are ambassador of Christ. Ibig sabihin, sa pamamagitan po natin, iahayag natin sa mga tao ang magandang balita. Kaya mahalaga po na makita natin itong katotohanan na ito. At may nakita po tayo, maaring mamamayan ng langit o mamamayan ng sanlibutan ito. Maliwanag po na ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na tinubos ng Panginoon, ang mga taga-Pilipos, ang mga Kristiyano ay sila po ay mamamayan ng langit. Sabi nga, kahuli-hulihan mga talata, sabi po rito sa Hebrew 11 verse 13, sabi po rito, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito. Sino po itong tinutukoy? Ito po yung mga heroes of faith. Sabi niya, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamta ng mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, tayo po ay hindi tunay na taga dito sa sanglibutan. Tayo po ay mga taga-langit. Tayo po ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At habang tayo po ay nakikipamayan dito sa sanglibutan, nais po ng Diyos na tayo po ay kumilos, magsalita, mag-isip ng bilang mga tagalangit. At kung meron po sa atin na wala pang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, maliwanag sa 1:12 na ang sino mang kilalanin niya ang kanyang kasalanan at tanggapin si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon niya at tagapagligtas, siya ay magiging anak ng Diyos. Ang iyong pangalan sa oras na yan ay may susulat sa aklat ng buhay. Ang Espiritu Santo ay ipagkakalob sa inang Diyos bilang tanda, bilang garansya na ikaw ay makakapasok doon sa langit, na ang iyong pagkamamamayan ay doon sa langit. At ang Espiritu din ng Diyos ang siyang tutulong sa iyo upang mamuhay ka ng pamumuhay na tagalangit. Magsalita ka, mamuhay ka, mag-isip ka na tulad ng isang tagalangit. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at marahil po ay i-take up na lang natin sa ibang araw yung next verse at doon din sa kalagitnaan nung dito sa pinag-aaralan natin sa verse 20. At tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat nakita po namin ang aming tunay na kalalagayan bilang mga sumampalataya sa aming Panginoon, bilang mga anak po ninyo, bilang isang iglesia. Kami po ang iyong bayan na banal na pinili mo upang kami po ay maging iyo
kami iyong ibinukod, kami pag-aari mo. At habang kami nandito sa lupa, nawa po ay maging tulad kami ng isang ambasador na aming ipinapahayag, ipinangangalat ang iyong kadakilaan, ang iyong pagliligtas sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, ang aming Panginoon na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. Salamat po at nawa po ay tunay na ang bawat isa po sa amin ay mag-isip, kumilos, magsalita ng ayon sa aming pagkamamamayan. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa. Baka mayroon po tayong katanungan. Sige po mga kapatid, nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Ay malaya po na i-open din po ang ating pong mga mic at pasuyo na rin po sa mga kapatid kung may mga katanungan din po sa ating pong comment section ng FB Live. Sige po mga kapatid, open na pong ating pong question and answer po. Sige po, Sister Kay. Ang tanong ko po, bakit parang mahirap yung maipakita yung genuine na bilang yung genuine life na pagkamamamayan sa dito bilang mga Kristiyano. Minsan po kahit na lagi din tayo, nag-a-attend tayo, gano'n, nasa fellowship. Pero talagang struggle po yung mamuhay bilang mga citizens nga ng Christian citizens nga. Yun po. Kasi kung minsan parang makikita mo na mas marami yung hindi nakakapamuhay bilang gayon. Bakit po? Pero yung mga example sa Old Testament, parang malalakas sila, nakakapamuhay sila bilang mga mamamayan ng langit. Yan lang po. Maliwanag dito sa Galatia ang struggle o yung victory ay ang sabi kasi rito sa Galatia chapter 5 verse 16, sinasabi ko nga magsilakad kayo yung inyong pamumuhay ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga wika ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. At maliwanag na dito sa ating pag-aaral din na very strong yung
hatak ng sanlibutan, no? Para ang isang mananampalataya ay yun nga ay una makipagkaibigan sa sanlibutan at hanggang sa magkaroon na siya ng labis na pagtingin sa sanlibutan at madali na yung compromise. Totoo yun, habang nandito tayo talaga sa lupa o habang tayo nakikipamayan dito sa sanglibutan, ay mayroon tayong struggle regarding sa worldly, no? Dahil yung worldly system ay napakalakas talaga. Pero salamat sa Panginoon, nangangako siya na yun nga tayo ay bilang hari natin, i-rescue niya tayo dito sa sanlibutan na ito. At kukunin niya tayo at dadalhin niya na tayo doon sa ating bayan, at doon sa ating bayan ay yun yung langit kung saan ay nandun na yung tinatawag na perfect. Siguro isang bagay pa na actually napakaganda pa ng susunod natin eh. Isang bagay pa, Sister Kay, bakit nandito yon sa chapter 3. Then kasi kaya hindi ko na kinuha kasi magkaduktong itong yung sa chapter 3 ng Pilipos, yung sinabi doon, mula doon, inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ayan, maganda po yan, no? At isa sa dahilan yon, Sister Kay, bakit hirap tayo dahil nandito pa tayo sa ating katawang pagkamababa. Actually, ginamit dito sa English yung salitang, sabi niya, verse 21, who shall change our vile body? I-explain po natin yan sa mga susunod na, pero isa yan sa dahilan, yung vile body, no? Yung mababa. Sinful, prone in cancer. Siguro yun, pag-aaralan natin yan. At yun yung isang dahilan, bakit kung minsan nahihirapan tayo. Kaya nga, dahil nandito pa tayo sa ating katawan na pagkamababa o yung tinatawag na vile body. Kaya isa yun, habang nandito pa tayo sa katawang ito. Dahil nga po mahina, mababang uri. Kaya yun yung dapat nating panabikan din. Actually, dalawa to eh. Katawang mababa at katawang maluwalhati. Yun yung glorified body. Vile body and glorious body. Pag-aaralan po natin ito sa susunod. Ay hindi ko na po kasi medyo isang pag-aaral din kasi napakaganda rin po na makita po natin ito. Sige po mga kapatid, kung may mga katanungan pa po. Marahil habang nag-aantay po tayo ng ibang po mga katanungan po ay ako din po may katanungan po dahil napag-aaralan po natin yung pong sa Romans 12:2. Do not conform with the system with the world, yung sistema dito po sa sanlibutan. Halimbawa po dun sa pagdating po dun sa workplace, halimbawa po kung may mga sistema po doon na parang nire-require po sa mga Kristiyano po na nasa workplace po na hindi po umaayon po sa ating pong stand po bilang mga Kristiyano po. Ano po kaya mabuti pong gawin?
Nakamute po ata yung mic po. Siguro buksan natin yung doon sa Romans, no, para yung sinasabi ng kapatid po natin. Ang sabi po rito, una yung verse 1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Actually, itong present your body, ito yung vile body, no, yung mahina na mababa. At makaka-overcome lang to pagka ito ay binigay mo sa Diyos, pinagkatiwala mo sa Diyos bilang isang living sacrifice. At sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba. Yung salitang transform. Mag-iba kayo. Sabi niya, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mahalaga na mayroong paninindigan. Siguro yun yung para hindi ka ma-conform, yung salitang conform, magsiayon, kumbaga sa agos, no? Yung salitang magsiayon, parang susunod ka na lang sa agos. Kung ano yung sistema, susunod ka. Yung salitang not conform, ito yung sasalungat ka. At ito ay desisyon. Maliwanag ito na ito ay desisyon ng ating pag-iisip. Yung sinasabi niyang transformed by the renewing of your mind. Pagbabago ng iyong pag-iisip. Kaya napakalaga na madesisyonan natin yon, no? Siguro ako ang masasabi ko, kung may mga kalakaran na yung sistema na actually yung sanlibutan, di ba, sinasabi natin mga pamamaraan na hindi maka-Diyos, pamumuhay na ang sanlibutan yon eh. Ang trabaho ay mainam yon, pero kung ang trabaho ay hindi maka-Diyos, mayroong mga hindi maka-Diyos, ay siguro maging maingat tayo ron. Kailangan nating manindigan doon sa bagay na yon. At kung pwede natin na, sabi nga, yung ating pananalita, ma-explain natin. Minsan yun kasi kung susunod-sunod lang tayo, parang sasama tayo sa agos, alam nating mali. Minsan ang nangyayari, naitatama pa nga natin yung mali. Kung magsasalita tayo at i-voice out natin yung mga sa pananampalataya natin. Actually, yun yung nagiging maganda. Kaya siguro yun, mag-stand tayo. Decision yun eh. Yung mag-iba, yung renewing of your mind. Kumbaga decision talaga yon. Ngayon, kung sasama ka sa agos, kung minsan, hindi mo na malaman tuloy kung ano talaga yung kalooban ng Diyos. Sabi nga dito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Yung sistema yon. Yung sistema na hindi nakalulugod sa Diyos.
kundi mag-iba kayo. Magdesisyon kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. At alam nyo, pagka nagdesisyon tayo para sa Diyos, sabi niya, mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon ka maliliwanagan na yung pinili mo ay ang Diyos, yung kalooban niya. At paano mo, kung minsan ang naidudulot nun talaga persecution. Pero ikaw ay nakakabahagi sa kahirapan ni Kristo. Desisyon po yun. Lalo na kung nakita mo na. No? Minsan naman, hindi mo naman namamalayan na nandun ka pala sa ganun. Kaya pasalamat tayo sa Diyos pagka nakita natin na nandun tayo na mayroong mga mali. Kahit na work-related pa. Pwede nating sabihin yun. Pagtapat. At minsan yun yung nagiging daan para maituwid yung mali. Nagiging tama. Sige po, maraming salamat po sa naging kasagutan po at tunay po na naging malinaw po yung katanungan po. At sa mga kapatid po na may mga question pa po ay patuloy na open pong atin pong question and answer po. Malaya po na maipahayag po ang ating pong mga katanungan po. Pa-open na lang po ng mic. Mga kapatid, hindi ko rin din po napapansin kung may mga tanong din po sa ating pong comment section sa FB Live. Kung maaari po, pasuyo ko po sana. Meron po din bang mga tanong po sa FB Live? Baka ma-overlook po natin na may mga katanungan po yung mga nanonood po sa FB Live. Tabang hinintay po. Sige po. Sa ngayon po, wala po pong question po sa live po. Sige po, last call po mga kapatid. Bago po tayo dumako sa pananalangin, kung may mga last po na mga question po na pahabol po sa ating pong pag-aaral po. Sige po, kung wala na po tayong mga tanong, patuloy po na panalangin po natin nawa ang ating pong mga napag-aralan po ay tunay na masumpungan po sa ating pong pamumuhay na makalangit po habang tayo po ay nandito po sa sanlibutan. Para po sa ating pong pagwakas po na pananalangin ay hilingin po natin kay Brother Jan na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Manamit Diyos, dakila, banal, magaling sa lahat. Muli po, nagpapasalamat po kami sa pinagkaloob niyo pong oras sa pag-aaral po namin sa pamamagitan po ng online sa pagpapatuloy po ng aming po series lesson po sa aklat po ng Pilipos. At salamat din po sa mensahe niyo po sa gabi na ito at pagpapaalala po kung paano po kami na sumampalataya sa aming po Panginoong Hesus na napabilang po sa inyong pamilya. At ganoon din po, nakita po namin na kung paano po na kami po ay hindi na po dito sa sanlibutan po na ito. At dalangin po namin, nawa po ang pagiging anak po ninyo ang makikita po namin sa sanlibutan po na ito. At hindi po kami makita pong makasanlibutan. At dalangin po namin nawa narinig po namin tunay po na ito po ay maisabuhay po namin
kung meron man pong mga sa bawat isa po na nai-struggle po at nakokompromiso po sa sanlibutan po na ito ay ang inyo pong mga salita ang maging kalakasan po at nawa ang masunod po. Salamat po sa lahat po ng dumalo at patuloy dalangin po namin kami pong mga nakapakinig at maging po ang makakapakinig pa po sa pamamagitan po ng online ay patnubayan nawa ng banal na Espiritu at patuloy po na maunawaan po at kapaki-pakinabang po ang inyo po mga salita sa bawat po madadatnan po pong mensahe. At yun din po, salamat po sa inyo pong anak na ginamit at patuloy na dalangin po namin na kayo rin po ang manguna at patuloy magbigay kalakasan po, pisikal at spiritual po sa aming pong kapatid. Salamat po sa gabi po na ito at sa inyo rin po na patuloy na pinagkakatiwala po ang gabi po na ito. Sa panahon din po na meron po kami sa Baguio po ay kayo rin po ang patuloy na inaasahan po namin na mag-iingat din po sa lahat po ng kapatiran. At ang lahat po ng ito, Ama, ay amin po dinadalangin, pinapasalamatan sa tanging pangalan na po na itong bugtong na anak na si Kristo Jesus. At thank you po. Okay, Good good evening evening, po. kapatid. bless. Brother Jan, Yes po. baka pwedeng i-add mo si Brother Jim doon sa Nueva Ecija para na-update siya sa mga schedule natin.